sumpa ng pasakit, dulot ng walang katapusang panlalamang sa iyong kapwa. Kung ilang tao ang naagrabyado at winalang hiya mo, ay siya ring pigsa na tutubo sa kung saan mang parte ng iyong katawan. Kung gaano kasama ang iyong plano, ay iyon ang magiging katumbas ng kirot na iyong mararamdaman. Chong, makinig kayo. Hindi ho ako nagbibiro. Tingnan niyo ang mga pigsa niyo sa muka. Ay, pumubuka at... ang daming nana at dugo. Ano ang mga yan? Mga tipaklong at marami pang mga gumagalaw sa loob. Hindi ako makahinga na maayos. May mga bumabara sa lalamunan ko. Sige, ipagpatuloy mo yung katigasan ng puso at ulo mo. At talagang hindi ka uurungan na mambabarang na may gawa nito sa'yo. Paano kung isunod rin nila ako? At gawin din nila sa akin ang ginawa nila kay Chong? Ayoko magkaroon ng... Kung kailangan ko lumuhod sa harap nila, gagawin ko. Ayoko mamatay. Ayoko magkapigsa sa mukha at magkaroon ng mga bulate. Taon 2005, Samar. Bandang 12:00 ng gabi, malakas ang buhos ng ulan na tumatama sa yerong bubong at may kasabay pang malakas na hangin na animoy bumabagyo. Halos mayanig ang buong kabahayan sa tuwing tumatama ang kidlat sa mga puno sa labas ng kanilang bahay at sinusundan naman ng malalakas na pagdagundong ng kulog. Napakamot ulo si Riza, sabay kinusot ang kanyang mga mata at tiningnan ang bakanteng katre kung saan nakalatag ang banig, nahigaan ng kanyang lola Loreta at ng kanyang nanay Annelyn. Nay, Lola, nasaan ba sila? Lagpas 12:00 na. Lumabas na lamang yon sa kanyang silid at tumungo sa kusina, ngunit wala rin doon ang kanyang hinahanap. Isang silid na lamang ang hindi niya pa napupuntahan, at sa pagkakataong yun, natitiyak niya na doon makikita ang dalawa. Ay, sabi ko na nga ba. Sino na naman po ba yung binabarang ninyo? Akala ko po ba titigilan nyo na yan? Bakit nandito na naman po kayo? Matulog ka na lang dyan at huwag ka nang marami pang tanong. Kailangan lang naming tulungan ang biktima ng salbahe na ito. Alam mo naman kung anong klaseng mga tao ang tinitira namin ng nanay mo. Kaya huwag ka na magmaktul dyan. Sumenyas na lamang si Annelyn sa kanyang anak na sundin ang sinabi ng kanyang lola Loreta. Napabuntong hininga na lamang ang dalaga at tumalima papunta sa kanilang silid-tulugan. Nagwawala ng kalikasan sa ginagawa ni nanay at lola. Hindi ba sila natatakot? Ay, makatulog na nga lamang ulit. Ang lamig. Nakatulog na ang dalaga nang pumasok ang mag-ina na noon ay katatapos lamang isagawa ang pambabarang. Nako, nakatulog na ang apo kong hanggang ngayon ay hindi pa rin matanggap ang pagiging mambabarang natin. Mukhang wala na tayong mapagpapasahan ng ating kaalaman. Hayaan niyo, nanay. Ganun talaga, hindi natin siya maaaring pilitin. Manang-mana lang talaga siya sa kanyang ama. Siya, kailangan niya talaga makapagtapos ng pag-aaral at magkaroon ng magandang buhay. Kapag may maayos siyang trabaho pagdating ng araw, lalo na kapag may sarili na siyang pamilya, walang mang-aabuso at mang-aapi sa kanya. Ay, tama kayo dyan, Nay. Kaya gagawin ko ang lahat. Igagapang ko ang pag-aaral ng anak ko hanggang makatapos siya sa kolehiyo. Alam mo, anak, huwag ka mag-alala.
isa sa mga araw na ito, makakahanap ka na rin ng lalaking makakatuwang mo sa buhay. Yung lalaking magpapabago ng takbo ng buhay mo. Kung hindi mo kayang gawin yon ay ako na ang bahalang humanap para sa'yo. Nay, siguraduhin niyo lang na sa susunod na manggayuma kayo para sa akin ay yung magugustuhan ko. Timbrehan mo naman muna ako kung kinakailangan. Baka imbis na mapagaan ang buhay ko ay lalo lamang akong mamroblema. Mas mahihirapan lamang akong makisama sa lalaking may pera nga ay bibigyan naman ako ng sakit ng ulo o kaya naman ay sama ng loob. Kung hindi yung mukha ang problema, madalas ugali naman. Siya, ewan ko sa'yo. Kay hirap mo namang hanapan ng kapareha. May pachusi-chusi ka pa. Kung naghahanap ka ng perpekto, pues wala ka talagang matatagpuan, Annalyn. Walang perpektong lalaki. Ay, maigi pa yatang sarili ko na lamang ang ihanap ko. Makatulog na nga at mangingitim na naman ang ilalim nitong mga mata ko. Paano pa ako magkaka-boyfriend yan? Ay, naku, Nay. Pasalamat ka, tulog na ang apo niyo. Sinabi mo pa. Mukhang ang nakahanap na ako ng katapat. Hindi rin nagtagal, nakatulog na ang mag-ina at nagsasalitan pa sa paghilik. Bahagyang nagising muli si Riza at ngumisi sabay nagsaklob ng kumot na animoy lamig na lamig pa rin. Kinabukasan, maagang nagising ang dalaga. Habang nagsasaing ng pambaong kanin sa eskwelahan, ay nagwawalis-walis na yon sa harap ng kanilang bahay. Pagkatapos ay nagmadali ng maligo at mag-almusal. Hindi niya pa ginising ang kanyang nanay at lola dahil alam niyang puyat ang mga yon. Habang nagsusuklay ang dalaga, ay narinig niya namang may tumatawag sa labas ng kanilang bahay. Boses pa lang ay natitiyak na ni Riza na si Domingo yon, pamangkin ni Mang Kiko na kilala sa kasungitan at pagiging gahaman sa kanilang baryo. Malakas magpautang at sobra-sobra kung maningil. Bagay na kinaiinisan naman ng kanyang mga customer, kaya lamang ay wala naman silang magawa dahil wala naman silang ibang malapitan. Tao po! Tao po! Napakarami namang aso dito. Tulog pa yata sila. Ang aga-aga naman kasing magpasingil ni Chong. Hoy, Risa! Buti gising ka na. Pinapaabot ni Chong tong listahan ng utang ninyo. Bayaran nyo na at ayaw ko na magpabalik-balik dito. At saka, huwag nyo nang hintayin na magalit si Chong, ha? Alam nyo naman yun kapag nagalit. Nako, baka sa susunod ay hindi na kayo... Akin na nga't iabot ko kay nanay. Ang dami-dami mo pang sinasabi. Ang baho Amoy bulok na bagang. Sa susunod baka gusto mo munang mag-toothbrush bago maningil ng pautang. Sige na, umuwi ka na. Tulog pa si Lola. Ipapahatid ko na lang ron ng bayad. Papasok na rin kasi ako eh. Sus, ipapahatid. Alam ko na yan eh. Kabisado ko na kayo, huy. Ay, narinig mo naman yung sinabi ko, di ba? Tulog pa si nanay at lola. Ipapahatid ko na lang ang bayad sa tindahan nyo. Anong kabisado ka dyan? Alam mo, mukhang nahawa ka na talaga dun sa tiyong mo. Ano ngayon? At least mayaman yung tiyong ko. Hindi tulad nyo. Tiyonggo ka mo. Ano naman kung mahirap lang kami at merong utang? Hindi naman namin tinatanggi yun Nagbabayad naman kami Alam mo, parang gusto kong pakawalan ng pinakamabait kong alagang aso. Teka lang sandali, ha? Uy, teka lang, wag! Sandali lang! Eto na nga uuwi na Basta siguruhin mo magbabayad kayo, ha? Ang yabang-yabang mo, tuwag ka naman pala. Apo, ano bang meron dyan? Sino yung tumatakbo na yun papaalis? Hay, sino pa po ba? Di si Domingo, yung mayabang na pamangkin ni Mang Kiko. Teka, ano ba yung hawak mo? Listahan daw po ng utang natin sa tindahan.
Akala ko ho nagbayad na si nanay nung nakaraang araw. Bakit ho ang haba-haba na naman nito? Patingin nga. Abat, lintik na Kiko yun na. Talaga namang magulang na magulang. Hindi niya na naman kinaltas yung bayad nung nakaraan at may mga dagdag na naman sa lista. Bakit may nakalagay ditong sigarilyo at alak? Wala naman naninigarilyo at lumalaklak sa bahay na ito. Anilin! Anilin! Gumising ka nga at puntahan mo yun si Kiko. Ako'y hindi na naman natutuwa sa pinag-agagawa ng uugod-ugod na matandang yon. Ay, Jesus Maria Joseph! Napakamot ulo na lamang na bumangon si Aling Annelyn at kinuha ang papel na iniaabot ng kanyang inang si Loretta. Inisa-isa nun ang mga nasa listahan at napailing-iling. Hindi yun ang unang pagkakataon na ginawa yun sa kanila ng matandang si Mang Kiko. Gayon din sa kanilang mga kapitbahay. Habang nag-uusap ang mag-inang sina Loretta at Annelyn, nagmamadali namang nagpaalam si Riza para pumasok sa eskwela. Nakalabas na yun sa tarangkahan nang bigla siyang napabalik. Oh, bakit? May nakalimutan ka pa ba? Halik, tsaka baon ka po, Lola. Ay, walang kalaman-laman itong pitaka ko, Apo. Puntahan mo ang nanay mo sa kusina at tiyak kung meron pa yung naitabi doon. Nay, sa'yo daw po ako hihingi ng baon, sabi ni Lola. May pera pa po ba kayo dyan? Kung wala po, ayos lang. May ulam naman na po ako dito, tsaka maglalakad na lamang po ako. Bye, Nay. Sa ekspresyon ng muka ng kanyang ina ay nababatid niya na wala rin yung pera, kaya hindi na lamang siya nangulit pa. Habang naglalakad si Riza, ay nakasalubong niya si Mang Kiko na iika-ika at pilit na nagmamadali habang nakatungkod at bumubulong-bulong pa. Yumuko si Riza at nagbabaka sakali na hindi siya mamukaan ng matanda. Ngunit bigla siyang hinarang noon gamit ang tungkod na yari sa kahoy. Ay, Mang Kiko! Kayo po pala. Saan po kayo pupunta? Saan pa nga ba? Pwede sa bahay ninyo. Nandun ba ang nanay at lola mo, ha? Huwag kang magsisinungaling kung ayaw mong hambalusin kita nitong tungkod ko. Kaya gagaling ninyo mangutang. Hindi naman kayo marunong magbayad. Ay, Mang Kiko, huwag naman po kayo magalit. Ang totoo, papunta na po talaga si nanay sa tindahan ninyo. Nagbayad naman na raw po siya ng nakaraang araw, kaya nagtataka po siya kung bakit nagpadala pa kayo ng listahan ng utang namin kay Domeng. Ba't talagang pinupuno ninyo ako, ano? Ako pa talagang mamaliin ninyo. Siya, sa ayaw at sa gusto ninyo ay kailangan nilang bayaran ang utang sa tindahan ko. Kung hindi ay ipapabarangay ko ang lola at ang nanay mo. Ang mabuti pa po siguro, puntahan nyo na lamang po sila para po magkalinawan kayo. Sige po, baka po kasi mahuli na ako sa klase ko eh. Nakakatakot talaga si Mang Kiko kapag nagagalit. Lagi na lang mainit ang ulo niya kina nanay at lola. Ay, ganyan ba talaga kapag maraming perang tao? Wala nang nagawa pa si Mang Kiko nang tumakbo na papalayo ang dalaga. Patuloy pa rin yun sa pagmamaktol habang naglalakad papunta sa bahay ni na Lola Loretta. Nagawa pang pagpag-aralin ng apo eh. Pasasaan ba't magsasawa at maghihirap lang din naman yung katulad nila. Ipinanganak na mas mahirap pa sa daga. Pweh! Samantala, papaalis na noon si Aling Annelyn sa kanilang bahay nang matanawan ang matandang si Lolo Kiko. Hinintay niya na lamang yun hanggang sa makarating sa bungad ng kanilang tarangkahan. Magandang umaga ho, Mang Kiko. Anong maganda sa umaga? Kay aga-agay pinapainit niyo ang ulo ko. Oh, ayan. Kailangan pa bang ako mismo maningil para magbayad kayo? Anak, asikasuhin mo nga munang niluluto ko sa kusina at mukhang ako ang kailangang kumausap dito kay Kiko. Agad namang pumasok sa loob ng bahay si Annelyn
at napapailing-iling sa pagkadismaya sa inaasal ni Mang Kiko, na noon ay nakapamewang at nanginginig-nginig pa ang kamay at nguso dahil sa sobrang galit. Alam mo, Kiko, malaki ang pasasalamat namin sa iyo dahil, malaking bagay na may natatakbuhan kami, maging ang ibang taga rito sa baryo natin. Pero hindi ibig sabihin ay gagamitin mo yon para ibaon kami sa utang. Hindi lang ito ang unang beses na niloko mo kami. Kakabayad lamang ni Annalyn nung nakaraang araw ay limot mo na naman. At isa pa, tingnan mo nga itong mga nakalista. Ito ba'y namali o sinasadya mong lintik ka? Kailan pa ako nangutang ng sigarilyo at alak, ha? Abay, kung ano na riyan bayaran ninyo. Huwag niyong inuubos ang pasensya ko dahil kahit itong kinatatayuan ng bahay niyo ay kaya kong bilhin. Huwag na kayo mangungutang sa tindahan ko. Ito ang tatanda mong matanda ka. Irereklamo ko kayo sa barangay. Sige, magreklamo ka at nang magkaalaman tayo. Hindi lamang kami ang binibiktima mo, Kiko. Wala kang konsensya. Gipit na nga kami ay gigipitin mo pa. Kapag hindi mo ito binayaran, pagsisisihan mo ito, Loretta. Hindi ko kayo titigilan. Mga hampas lupa. Ganon. Talagang napakasama ng ugali mong matanda ka. Masyado kang mapagmataas. Gusto niyo bang mag-almusal ng hambog na matandang pangit? Maigi pa yata'y pakawalan ko na itong mga aso ko. Teka, sandali. Anong gagawin mo? Abay, susubukan natin yung kayabangan mo. Mukha namang mas matapang ka pa dito sa mga aso ko at mas matindi pa ang rabis mo dito sa dahas ng dila mo. Ano? Huwag mong bibitawan ang tali niyan. Eto na, uuwi na ako. Pero tandaan mo, hindi pa tayo tapos. Takot ka naman palang matanda ka. Masyado kang matapobre. Kung hindi lamang ako nagtitimpi ay talaga namang dapat noon pa lamang ay binarang na kita. Anak, Annalyn, halika nga dito. Bilisan mo. Aray ko, ang sakit ng batok ko. Tumaas yata ang presyon ng dugo ko dahil dun sa kikong yon. Agad namang inalalayan ni Aling Annalyn ang kanyang ina. Pinaupo niya yon sa pahabang upuan sa kanilang balkonahe. Nagmamadaling kumuha ng tubig at ipinainom yon sa matanda. Kayo naman kasi, Nay. Sana hindi niyo na lamang pinatulan si Mang Kiko. Alam niyo namang hindi nagpapatalo sa rason yon sa kahit anong bagay, lalong-lalo na kapag pera ang pinag-uusapan. Bahala na siya kung gusto niya magreklamo sa barangay. Hindi naman nabago ang mga ganoong pananakot niya. Lumipas ang mga araw. Hindi lamang ang mag-anak ang napagbuntunan ng galit ni Mang Kiko. Halos pare-pareho ang daing ng mga magkakapitbahay. Ang iba na takot magreklamo ay napilitan na lamang na magbayad at para na rin makautang ulit. Makalipas ang isang buwan, isang lalaki ang nagpapabalik-balik sa bahay ni na Lola Loretta na nagngangalang Eduardo, isang mayaman na negosyante mula sa Karatig Lalawigan. Isa yon sa mga masugid na manliligaw ni Aling Annalyn, anak ng kaibigan ng yumaong asawa ni Lola Loretta. Katulad ni Annalyn ay parehong sumakabilang buhay na ang kanilang asawa. Nay Loretta, nandito po ulit ako. May dala nga po pala ako para sa inyo. Nandito ho ang bigas at mga kung ano pang kakailanganin nyo dito sa bahay. Abat, nag-abala ka pa talaga. Iho, sobra-sobra nang ibinibigay mo para sa amin. Sandali lamang at tatawagin ko si Annalyn. Siguradong matutuwa siya kapag nalaman niya na nandito ka. Naroon kasi siya sa gulayan kasama ang apo ko. Maupo ka muna, ha? Nagmamadaling tinungo ng matanda ang daan papunta sa may katamtamang lawak na taniman ng gulay na nagsisilbi nilang pinagkukunan ng pang-araw-araw na ulam.
Ang iba ay ibinibenta nila sa mga kapitbahay. Maliban doon, ang patagong pambabarang ang kanilang pinagkakakitaan, ngunit sinisiguro nila na nasa tamang katwiran ang nagpapabarang at may malalim na dahilan. Madalas ay mga katulad nilang nasa laylayan at walang kakayahang lumaban dahil sa kahirapan, o di kaya naman ay mga taong napagkakaitan ng hustisya. May ilan na ring usap-usapan tungkol sa masamang gawain ng mag-ina, ngunit wala namang nakakapagpatunay, lalo na't sa kabila ng kahirapan ay lamang pa rin ang kabutihang nagagawa nila, lalo na sa larangan ng panggagamot sa mga simpleng karamdaman, gamit lamang ang mga halamang gamot na ginagawa ni Lola Loretta. Libre niyang ginagawa yon, lalo na't malayo sila sa bayan kung saan naroon ang ospital. Samantala, abala naman sa pamimitas ng sitaw sina Aling Annelyn at Riza nang dumating doon si Lola Loretta. Annelyn, umuwi ka muna sa bahay at meron kang bisita. Ako na muna riyan sa ginagawa mo. Bisita? Sino naman pong bibisita sa akin ng ganitong oras? Ay, huwag niyong sabihin na nariyan na naman si Eduardo. Siya nga. Maraming dalang kung ano-ano. Puntahan mo na't baka mainip yun. Nay naman kasi, alam niyo na ngang may gusto sa akin yung tao. Ginayuman niyo pa, di lalo nang nangulit. Ay, alam niyo namang hindi siyang gusto ko, hindi ba? Annelyn, huwag ka na kang mag-inarte. Magkakataon na para mabago pa yung buhay niyo mag-ina. Mas okay na yan si Eduardo kesa naman dun sa isa mong manliligaw na nga't gwapo ay saksakan naman ang kuripot. Si Eduardo, simulat sa pool, tanggap ka ng buo, pati na ang anak mo. At syempre, kami magkasundo. Nay, ayaw ko na nga kasing mag-asawa. Tutal, magkasundo naman kayo, bakit hindi na lamang kayo ang... Ako ba'y pinaglololoko mo, Annelyn? Umuwi ka na't asikasuhin mo si Eduardo. Masasaan ba't mapag-aaralan mo rin yung mahalin? Nay, sige na po. Mabait po kaya si Tatay Eduardo. Tapos, ay, kayo talagang maglola, oo. Eto na, uuwi na. Ay, nakakahiya. Amoy pawis na ako. Bahala na nga. Pagkaalis ni Aling Annelyn ay agad naman nag-usisa si Riza sa kanyang lola. Totoo po bang gayuma, Lola? Ang ibig ko pong sabihin, totoo po ba na ginayuman niyo si Tatay Eduardo para mas lalo niya pang magustuhan si Nanay? Apo, sa kamalditahan ng ina mo at pagkasusi sa mga lalaki ay mukhang ang kailangan ko talagang gayumahin si Eduardo para hindi sukuan niyang nanay mo. Pero sa tingin ko bibigay din naman siya. Ikaw, ano sa tingin mo, Apo? Depende po, pero nababaitan naman po talaga siya kay Tatay Eduardo at dahil magkasundo kami, di may plus point na po siya kay Nanay. Lola, ako po kapag nakilala ko ng lalaking gusto ko, pwede niyo po bang gayumahin yon para sa akin? Para po hindi ako iwanan, ipagpalit sa iba o saktan katulad ng napapakinggan ko sa radyo at nababasa ko sa mga pocketbooks. Ayaw ko po kasing masaktan at umiyak dahil lamang sa lalaki. Ayaw ko pong matulad sa mga babaeng pinapakulam ang mga mister nilang manloloko o di kaya yung kabit na mga asawa nila. Apo, sa ganda mong yan, matalino at masipag. Napakatanga naman ng lalaki na iiwan at lolokohin ka lamang kung sakali. Lola, kahit maganda, matalino at masipag ako, hindi naman po imposibleng lokohin nila ako. Sa dami po ng mga lalaking manloloko ngayon at sa galing nilang magtago ng sikreto. Nako, at saka Lola, kung may matino man na lalaki, bumibigay rin sa mga malalanding babae. Hindi ba nga po, daig ng malandi ang maganda at matalinong katulad ko? Tsaka sabi nga, kapag matalino ay bobo naman daw pagdating sa pag-ibig. Ay nako, ang dami mong alam. Huwag mo na nga muna isipin yan. Pero hayaan mo at hindi ako papayag na payakin ka lang ng kung sino.
Kung sakali man, huwag ka mag-alala. Si Lola ang bahala sa'yo. Manggagayuma tayo ng gwapo, matalino at mapagmahal na lalaki na bagay dyan sa kagandahan at kabaitan mo, apo. Tuwang-tuwa si Lola Loretta nung mga sandaling yun. Sa paglipas ng panahon ay unti-unti na rin kasing naiintindihan ni Riza kung bakit hindi nila basta-basta mabitawan ang pambabarang. Samantala, Annalyn, nandiyan ka na pala. Pasensya ka na kung... Okay lang. Patapos na rin naman kami sa pamimitas ni Riza. Bakit napadalaw ka? Oh, kung ano-ano na naman ang mga yan. Daig ko pang magtatayo ng sari-sari store sa ginagawa mo eh. Ay, kasalanan to ni nanay eh. Ay, teka, maigi pa na ipagtimpla ko ng kape at nang mapawalang bisa ang gayuma. Annalyn, ayaw mo ba mga... Hindi naman sa ayaw ko. Salamat, Eduardo. Walang anuman, Annalyn. Gusto ko lang mapasaya ka kaya lahat gagawin ko para sa'yo, sa anak mo, at syempre, kay Nanay Loretta. Lahat talaga. Sandali lang, ha? Magtitimpla muna ako ng kape. Napaka-sweet mo talaga, Annalyn. Kaya lalo ako nahuhulog at napapamahal sa'yo eh. Hindi na ako makapaghintay na pakasalan ka at maging ganap na tayo mag-asawa. Magsasama sa isang bubong at... Sandali lang, Eduardo, ha? Kailangan ko rin kasing magpalit muna ng damit at nangangati na ako. Siguro ay nahigad ako sa gulayan. Sandali lang talaga. Ay, sige. Maghihintay ako kahit gaano pa katagal. Ngumisi na lamang si Annalyn habang pasimpleng napakamot ng ulo. Ay, Diyos mio, hindi ko alam kung kikiligin ba ako o... Ewan, naguguluhan na rin ako sa nararamdaman ko. Basta, kailangang mapawalang bisa na ang gayuma. Ay, si nanay naman kasi, masyadong paladesisyon. Nung araw din yon, sinubukang kontrahin ni Annalyn ang gayuma na bumabalot sa kanyang masugid na manliligaw na si Eduardo. Kaya naman nang umalis yun ay kampante na siya na hindi na babalik ang lalaki. Kinabukasan, nagkakagulo ang kanilang mga kapitbahay. Naninikluhod ang isang babae sa harap ni Mang Kiko habang nakikiusap na wag muna silang paalisin sa lupa na pinagtatayuan nila ng bahay. Nabili na kasi ng matanda ang mga karatig lupa maliban sa pagmamay-ari ni Lola Loretta na pinagtataniman nila ng gulay at kung saan nakatayo rin ang kanilang tahanan. Kapag hindi pa kayo umalis dito sa lupa ko, ipapasunog ko yung bahay nyo kasama mga basura nyo dyan sa loob. Napakatitigas ng ulo ninyo. Galit na umalis yun habang patuloy naman sa paghagulgol ang babae na nakayakap sa nag-iisa pa lamang nilang anak na lalaki na noon ay nasa 3 buwan pa lamang. Ang asawa niya naman ay hindi makapagtrabaho dahil aksidenteng nahulog sa puno ng niyog, dahilan para hindi na makalakad ng tuwid at maging sa pag-aasikaso ng sarili ay hirap na hirap. Binabayaran kasi yun ng arawan ng mga may koprahan sa kanilang karatig lugar. Hindi naman sapat ang tulong na natatanggap nila sa araw-araw mula sa mga nagmamalasakit na kapitbahay at isa na roon sina Lola Loretta at Aling Annalyn. Umismid pa ang matandang nagpapautang nang dumaan sa tapat ni Lola Loretta at nagtama pa ang kanilang paningin. Hindi pa rin nag-iimikan ang mga yon dahil sa naging iringan nila. Hindi na rin naman nagreklamo ang matandang lalaki lalo na't alam niya na mapapahiya lamang siya dahil sa matanda. Napakasama talaga ng ugali ng Kiko na yan. Annalyn, samahan mo nga ako't kawawa naman ang mag-anak.
Wala talagang konsensya matandang yon. Sarili lamang niya ang kanyang iniisip. Walang puso. Hindi nakatiis si Lola Loretta kaya nagpasya siya na patuloyin muna sa kanila ang mag-anak. Nababatid niya na hindi titigil si Kiko sa panggugulo sa mga yun. Lubos namang nagpasalamat ang mag-asawa sa tulong na natanggap nila. Gayunpaman, nagtimpi pa rin si Lola Loretta at maging si Annelyn kahit ilang beses nang sumagi sa isip nila na pasakitan si Mang Kiko sa pamamagitan ng barang para magtanda. Pagpasensyahan niyo na lang po siya, Lola. Baka kasi lalo lamang lumaki ang gulo kapag gumanti pa kayo. Ang mahalaga po, wala namang napahamak o nasaktan. Ligtas naman po sila dito sa atin. Makalipas ang isang linggo, sinundo na lamang ng mga kamag-anak mula sa karatig lalawigan ang nasabing mag-asawa hanggang sa nabalitaan nila na namatay na rin ang lalaki dahil sa impeksyon sa nabali nitong buto sa paa na naisawalang bahala dahil sa kakapusan sa pera. Isang araw, nagmamadali sa paglalakad si Riza papunta sa kanyang silid-aralan nang makabangga niya ang isang binatilyo. Nagkandalaglag ang hawak niyang 3 libro at nagunahan pa sila sa pagdampot noon. Halos magkauntugan pa sila dahilan para matawa na lamang ang dalawa sa halip na magkailangan. Pasensya ka na, miss. Mukhang nagmamadali ka pa naman. Okay lang naman. Teka, kung hindi ako nagkakamali, bago ka lang dito sa school namin. Ngayon lang kasi kita nakita. Oo, transfer ako galing Maynila at kung okay lang, pwede ko bang malaman kung saan ang room na to? Sure. Sige, sumunod ka sa akin. Malapit lang din yan sa room ko. Nang maihatid ni Riza ang lalaki sa classroom nito, nakangiti yung nagpasalamat sa dalaga. Tatalikod na sana si Riza nang biglang hawakan ni Ryan ang kanyang braso. Ryan nga pala. Riza, akala ko naman kung ano na. Bye! Ramdam ni Riza ang pamumula ng kanyang pisngi, dahilan para hawakan niya yon at nagmadaling naglakad habang nananatiling nakatanaw pa rin sa kanya ang binata. Napailing-iling naman si Ryan, sabay matamis na ngumiti. Mukhang tama nga ang lolo ko. Mas mababait at mas magaganda mga dalaga dito sa probinsya. Riza, Riza, Riza. Siguradong magkikita at magkakausap pa tayong muli. Makalipas ang 3 araw, nagulat si Riza nang paglabas niya ng silid-aralan ay nakaabang na sa kanya si Ryan na noon ay nakangiti at kumakaway pa. Lalapitan niya na sana yon nang bigla namang may lumapit na isang babae na nasisiguro niyang kaklase noon. Sabay hinila ang kamay ng binata. Napabuntong hininga na lamang ang dalaga sabay nagmadaling bumaba ng hagdanan. Manila boy nga. Mukhang magaling mambola at mangolekta ng magaganda. Nakakainis. Akala ko pa naman. Hay, makauwi na nga lang. Habang naglalakad, naramdaman niya na may biglang humila sa kanyang bag. Nang lumingon siya ay nakita niya ang nakangising si Domingo. Ano bang problema mo? Alam mo, pauwi na ako at wala na akong lakas para sakyan kung anumang trip mo. Baka nakakalimutan mo na yung atraso mo sa akin. Di ba, muntik mo na akong ipalapa dun sa mga alaga mo? Oo, at gagawin ko ulit yun ng paulit-ulit kung kinakailangan. Hindi mo ako madadaan dyan sa laki ng tiyan mo. Hindi ako natatakot sa'yo. Napakayabang mo naman. Gusto mo bang ipagsigawan ko dito na hindi kayo nagbabayad ng utang? Para malaman nila na nakakaawa kayo. Tingnan mo nga yung bag mo. Mukhang isang hila ko lang ulit dyan, mapupunit na. Ganon ha? Bibigay talaga to at wala akong pake kung masira pa to. Parehas lang talaga kayo ng tiyuhin mo. Ang sasama ng ugali nyo. Kasalanan ba naming mahirap kami, ha? Kasalanan ba yon?
Hoy, Domingo Pucho! Ano ka ba naman? Nangaaway ka ng babae? Abat, gusto mo yata ng sakit ng katawan, ha? Uy, teka, hindi. Bitiwan mo nga ako. Uuwi na nga ako eh. Kumaripas ng takbo si Domingo at mababakas ang takot sa kanyang muka. Okay ka lang ba, miss? Okay lang ako. Salamat. Gusto mo ba Excuse me. Ako nang bahala sa kanya, tol. Salamat, ha? Ryan, anong ginagawa mo dito? Di ba may kasama kang babae kanina? Wala yun. Nagpatulong lang sa group activity namin. Nakita ko yung nangyari kanina. Sino ba yung nambuli sa'yo? Hi, si Domingo. Anak na may kaya naming kapitbahay. Nakaalitan kasi ni Lola yung masungit niyang tiyuhin, kaya ayun, nakikisali rin siya. Mahirap lang kasi kami tapos nangungutang kami sa kanila dati. Naikwento ni Riza ang mga nangyari at kung ano-ano pa, dahilan kaya mas naintindihan at natuwa sa kanya si Ryan. Nakita niya ang kabaitan at pagiging totoo nito sa sarili. Tara na? Tara, saan? Ihahatid kita sa inyo. Gusto ko rin kasing makilalang mga magulang mo. Agad-agad? Ay, wag na. Sa susunod na lang. Baka mamaya maligaw ka pa pauwi. Hindi yan. Dito rin naman ako lumaki, kaya lang nilipat ako ni nanay sa Maynila. Ngayon, dahil wala na siya, dito na ulit ako. Nagpatuloy ang pagkukwentuhan ng dalawa habang naglalakad papunta sa bahay ng dalaga. Habang tinatahak nila ang daan ay kinakabahan naman si Riza. Yun ang unang pagkakataon na may kasama siyang kaibigan at iniisip niya rin ang magiging reaksyon ng kanyang nanay Annelyn at lola Loretta. Nasa tarangkahan pa lamang sina Ryan at Riza ay nag-aabang na sina Annelyn at lola Loretta nang makita na may kasamang lalaki ang dalaga. Mukhang nahanap na ng apo ko ang lalaking nararapat sa kanya. Nararamdaman ko na may mabuti siyang puso, gwapo at bagay sila ng apo ko. Sandali lang at mag-iinit ako ng tubig para naman makapagmeryenda sila. Ano, gayumahin ko na ba? Tumigil nga kayo, Nay. Joke lang. Nagmamadaling tumungo sa kusina ang matanda at si Aling Annelyn naman ang sumalubong sa dalaga. Magiliw naman nagpakilala ang binata. Tuloy ka. Anak, akin na yung bag mo. Oh, bakit? Ay, pasensya na po, Nay. Maliit na punit lang naman po to. Tatahin ko na lamang mamaya. Hinilap po kasi ni Domingo kanina eh. Ay, hindi pa rin talaga nagbabago ang Domingo na yan. Napakasalbahe. Sabagay, kanino pa nga naman ba siya magmamana? Huwag niyo na lamang pong sabihin kay Lola at baka... Ano yon, apo? Wala po. Hinahanap ko lang po kayo. Para kanino po yung kape? Di para sa inyo. Ito ang sayo. At ito namang isa ay para dito kay Pogi. Nagmano muna ang dalaga bago nakipagkwentuhan ang binatilyo at ipinakilala ang kanyang sarili. Sarap naman si Ryan sa kape na tinimpla sa kanila ng matanda na sinamahan pa ng nilagang hinog na saba. Napakasarap niyo po magtimpla ng kape, Lola. Salamat po Kaya po pala mabait si Riza dahil mabait rin po ang nanay at ang lola niya. Siya nga pala, iho. Anong pangalan ng lolo mo? Baka sakaling kilala ko. Teka. Lola, anong oras na po ba? 5:15 na. Bakit, iho? Naku po, lagot ako nito kay Lolo. May pupuntahan po pala kami. Salamat po Sa susunod na lang po ulit. Bye-bye po. Ba't napakabata pa ulianin na. Hindi bale. Basta't hindi ang apo ko ang makakalimutan niya. Lola, ano po yon? Wala po. Sige na.
ubusin mo na yan at magbihis ka na. Kinabukasan, araw ng Sabado, ilang mga lalaki ang nakita nilang dumaan sa may tapat ng kanilang bahay papunta sa kanilang gulayan. May mga dalayong gamit na pambakod. Natitiyak ng mag-inang sina Annelyn at Loretta na magpapabakod na naman ng bagong nabiling lupa sa katabi nila, si Mang Kiko. Bandang 10:00 ng umaga, naisipan nilang mamitas ng gulay. Sumama pa ang isa nilang alagang aso. Malayo pa ay naririnig na nila ang boses ni Mang Kiko na minamanduhan ang kanyang mga trabahador. Ay nako, ang init-init ay. Talaga namang nagawa niya pang bantayan ng mga... Mang Kiko, baka ho mapagalitan tayo ni Lola Loretta. Sayang naman ho itong mga pananim nila kung bubunutin namin at saka sakop pa po ba ito ng nabili niyong... Sumunod ka na lamang sa pinapagawa ko. Hindi ko kayo binabayaran para pangunahan ako. Napakababagal ninyo. Hay! Mga hilayo pa kayo! Itigil niyo yan! Bakit niyo binubunot ang mga... Annelyn, tingnan mo! Ang mga bago kong tanim na ampalaya! Hayop ka talagang matanda ka! Pati ba naman kakarampot na lupa na pinagtataniman namin ay kakamkamin mo pa? Ano ngayon ang gagawin mo? Kaya mo bang magpasukat ng lupa para patunayan sa akin na parte yan ng lupang pinagmamalaki mo? Alam mo, Loretta, maigi pa'y bayaran ko na lamang ang kakarampot mong lupa. Magkano ba ang gusto mo? Ano? Sabihin mo lamang at, heto, may pera ako dito sa bulsa ko. Hinulog ng matandang lalaki ang napakaraming barya, sabay humalakhak yun. Ayan, pulutin mo ang mga baryang yan. Sa tingin ko'y sapat ng kabayaran yan. Tapos, isama na natin yung utang ninyong hindi nyo naman mabayad-bayaran. Tikom ang kamay ni Lola Loretta na nagpipigil ng galit. Habang nananatiling walang reaksyon ang mukha ni Annelyn at pasimpleng bumubulong ng mga salita sa kanyang isip. Maya-maya, biglang nanlisik ang mga mata at nagtatahol ang aso na animoy galit na galit sa matandang si Mang Kiko. Abat, pati aso mo ay masyado rin nagtatapang-tapangan katulad ninyo. Siya, mukhang maduduguan ang itak kong ito at magkakaroon ng pulutan ng mga trabahador ko. Sige, subukan mong saktan ang alaga ko. Sisiguruhin ko na ito na ang huling beses na pagpapasensyaan ko yung kaswapangan mo. Aba, tinatakot mo ba ako? Ha? Ay, aray, bakit hindi ko maigalaw ang kamay ko? Anong... Ay, Diyos ko, anong mga yan? Mga insekto't napakaraming bubuyog. Takbo na mga kasama! Bilis! Hoy! Hintayin niyo ako! Ay, mga lintik na ito Aray ko! Aray! Humahalakhak sina Lola Loretta at Annelyn habang walang kasing bilis na nagsitakbuhan ang mga yon. At lalo na kung paanong nagawang tumakbo ng ganong kabilis ni Mang Kiko dahil sa labis na takot nung mga sandaling yon. Paikot-ikot ang aso at nagtatatakbo yun na animoy na iintindihan kung ano ang nangyayari. Napakayabang, takbuhin naman pala. Sisiguruhin ko na hinding-hindi na sila makakabalik dito. Tama ka, anak. Hindi porket mahirap tayo ay papayag na lamang tayo na apak-apakan niya. Aba, tarantado siya. Hindi niya tayo kaya. Gusto niya ng totoong away, ha? Di sige, tuturuan natin siya ng leksyon. Tingnan mo, anak. Sayang naman ang mga to. Mamumulaklak na sana. Samantala, nagsiuwian na sa kanilang mga bahay ang mga lalaki dahil sa hindi nila maipaliwanag na takot na naramdaman. Wala namang nakagat sa kanila ng bubuyog, ngunit kapag naaalala nila kung gaano karami at paano sila dinumog ng mga yon, ay hindi maiwasang mangatal ang kanilang tuhod. Ayoko nang bumalik doon. Kinikilabutan pa rin ako. May engkanto ata sa lugar na yun O baka totoo yung mga kwento tungkol kay Lola Loretta. Ayoko mabarang, mahirap yun.
Loko kasi itong si Mang Kiko Idadamay pa tayo sa mga kalokohan niya. Sa kabilang banda, hindi magkanda-ugaga si Domingo nang makita ang itsura ng kanyang tiyuhin na si Mang Kiko. Chong, anong gagawin ko? Ang dami niyo hong kagat sa muka. Namumulat, magamagaho ang labi niyo. Mukha na ho kayong halimaw. Ang init-init ang pakiramdam ko. Hindi ako makakita ng maayos. Makati, makirotat. Ay, kasalanan to ng Loretta na yon. Tulungan mo ako, Domingo. Ipaghiganti mo ako sa mga lintik na yon. Sige ho, pupuntahan ko sila ngayon din. Ay, lintik ka. Gamutin mo muna ako. Kahit kailan talaga hindi mo ginagamit yung utak mo. May laman nga ba yan? Ha? Ay, lako. Pasensya na ho, Chong. Akala ko kasi, ano po bang gagawin ko? Dadalhin ko po ba kayo sa ospital? Ay, wag. Kung gusto mong dalhin mo na ako sa punerarya. Tutal, mukhang atakihin ako sa puso sa katangahan mo. Anak ng putyang kamalasan ito. Nang mga sandaling yon, isinugod ni Domingo ang kanyang tiyuhin sa ospital. Nagrenta pa sila ng sasakyan papunta sa bayan at nagpabayad ng ilang kalalakihan na bubuhat sa matanda papunta sa may kalsada. Pagsapit ng gabi, Nay, Lola, dinala po pala sa ospital si Mang Kiko. Gagaling pa naman po yon, di ba? Ibig sabihin ko po ay hindi niyo naman siya... Apo, huwag kang mag-alala. Dinadala ko lamang yon. Pero sa sama ng ugali nun, hindi pa sapat ang kagat ng mga bubuyog para magbago siya. Siguradong gagawa at gagawa ng paraan yon para gawing miserable ang buhay natin at maging ng ibang mga taga rito sa atin na kinakayang-kayanan niya. Ano pong balak ninyo, Lola? Babarangin niyo na rin po ba siya? Paano po kung... Kilala mo naman kami ng nanay mo. Alam namin kung kailan maaari at hindi maaari, kung ano ang tama at mali. Magtiwala ka lamang, Apo. Isa pa, ayaw kong dumating ang araw na lahat ay mawawala na sa atin dahil hinahayaan nating apakan tayo ng taong katulad ng matandang yon. Sige na, matulog ka na, Apo. Bukas ay magsimba ka at ipagdasal mo na lamang kami ng nanay mo. agad namang tumungo si Riza sa kanyang kwarto. Nadatnan niya ang kanyang ina na inaayos ang kanyang higaan. Ako na po dyan, Nay. Mukhang may gagawin pa po yata kayo ni Lola. Ay, alam kong hindi ka sang-ayon sa ginagawa namin ng lola mo. Sa paglipas ng mga araw at panahon, mauunawaan mo rin kami, anak. Hindi kasi lahat ay nadadaan sa pagpaparaya, pagpapakumbaba at sa salitang hayaan na lamang. Hindi masamang umaray kapag sobra na. Hindi masamang ipagtanggol ang sarili at protektahan ang mga taong mahal natin kung kinakailangan at mayroon namang paraan. Tumango na lamang ang dalaga bilang tugon sa kanyang ina, sabay yumakap yon na mahigpit. Hinaplos ni Aling Annelyn ang buhok ng kanyang anak at hinagkan yun sa noo bago lumabas ng kwarto. Agad namang nagplano ang mag-ina kung anong nararapat nilang gawin kay Mang Kiko. Paano naman natin siya babarangin, Nay? Wala naman tayong kahit na anong gamit na nagmula sa kanya. Total gabi naman na. Wala naman sigurong makakapansin sa atin dahil tulog na ang mga tao. Habang walang tao sa bahay niya, di maghanap tayo ng gamit na maaari nating gamitin laban sa kanya. Oh, ano pang hinihintay mo? Kunin mo na ang flashlight. Dali na. Baka naman mapagkamalan tayong magnanakaw sa gagawin nating to, Nay. Eh siya, tara na ho at wala namang ibang paraan. Nang makarating sa may tapat ng bahay ng matandang si Mang Kiko, ay gumapang pa sila at lumusot sa awang ng bakod. Aray, masakit sa likod. Bakit naman kasi tayo gumagapang? Para naman tayong tanga dito, Nay. Mas tanga kapag nahuli tayo. Huwag ka na magreklamo. Ay, ayun,
may nakasampay. Kunin mo na lahat ng yan. Alin ho ba dito ang kay... ang baho. Labahin pa yata ito. Hayaan mo na. Tara na't doon na lamang natin alamin kung alin ang gamit dyan ni Kiko. Dadalawa lang din naman sila sa bahay kaya imposibleng magkamali pa tayo. Tagumpay na nakuha ng mag-ina ang gamit na kanilang kailangan. Pagkarating sa bahay ay agad nilang binulatlat ang isang kumpol ng patong-patong na damit na kinuha nila sa sampayan. Mamasa-masa pa yun dahil sa hamog at pawis. Abay, napakabaho. Abat, may brief pa, kadiri. Tingnan mo, napakarami niyang pera. Ang brief naman ay nanlilimahid at butas-butas na. Siguradong kay Kiko ang brief na ito at yan namang maluwag ay, wala nang garter. Siguradong dun yan sa pamangkin niya. Bakit nga ba itong mga hawak ko? Pagtatapon mo na yan o di kaya itabi mo. Akin na yung damit ni Kiko at yan na lamang ang gamitin natin para sigurado. Ito yung suot niya kanina. Tama, ito nga yun. Siya, sumunod ka na lamang sa akin sa kwarto at ihahanda ko na mga gamit natin. Matapos ilagay sa isang supot ang mga shorts at brief ni Mang Kiko at Domingo, ay agad na rin yung sumunod sa kanyang ina. Matapos ilatag ang kanilang mga gamit sa isasagawang ritual sa pambabarang, ay salitan nilang inuusal ang mga kahindik-hindik na salita na nagmumula sa aklat ng karunungan. Sumpa ng pasakit, dulot ng iyong walang katapusang panlalamang sa iyong kapwa. Kung ilang tao ang nagrabyado at winalang hiya mo, ay siya rin bilang ng pigsa na tutubo sa kung saan saang mang parte ng iyong katawan. Kung gaano kasama ang iyong plano, ay katumbas din ng kirot na mararamdaman mo. Sa bawat naglalakihang pigsa, ay iba-ibang insekto ang ilalagay ko. Ang kagalingan mo at kawalan ng bisa ng sumpang ito ay aayon sa kung gaano babaguhin ng sitwasyon ang puso at pagkatao mo. Kapag nanatili kang masama, ay ikaw rin ang kikitil sa iyong sarili. Lahat ng gagawin mong kasamaan ay may katumbas na parusa. Kiko, testingin natin yung tapang mo. Tingnan natin kung kasing tibay ka ng tungkod mo. Isinilid nila ang damit ni Mang Kiko sa isang malaking garapon at sinelyuhan ng mga kakaibang salita. Ibinalot din nila yon sa itim na tela. Pagkatapos hipan ni Annelyn ang sindi ng mga kandilang itim, ay isinilid niya rin yon sa isang lumang kaban. Kumekendeng-kendeng pa si Lola Loretta na lumabas sa silid na animoy nasisiyahan sa kanilang ginawa. Makalipas ang 2 araw, matapos makalabas sa ospital si Mang Kiko, ay mabigat pa rin ang pakiramdam nito, kahit na nanumbalik na sa normal ang kanyang itsura matapos humupa ang pamamaga dahil sa kagat ng mga bubuyog. Domingo, tingnan mo nga itong likod ko. Tingnan mong maigi at pakiramdam ko ay may tutubong pigsa. Masakit at malaki. Aray, hindi ko may paliwanag. Haplasan mo nga nitong cream na binigay sa akin ng doktor. At baka epekto pa yan ng mga lintik na bubuyog na kumagat sa akin. Siya nga pala, yung ipinapagawa ko sa'yo. Naihanda mo na ba ang mga kakailanganin mo? Oo, tiyo. Huwag kayong mag-alala. Wala akong ititira sa pananim nila. Dapat lang. Akala ng mga yun ay tatantanan ko sila. Ewan ko na lang kung hindi pa sila umalis sa baryong ito. Kapag wala na silang mapagkukunan ng pagkain sa araw-araw, mapipilitan silang umalis kesa mamatay sa gutom. Siya, galingan mo't pasasaan ba at makikinabang ka rin naman sa kung anong meron ako ngayon. Huwag ka lamang aanga-anga para hindi masayang ang pinaghirapan ko. Samantala,
Labis naman ang pagtataka ni Annalyn nang bumalik pa rin si Eduardo para bisitahin siya, at katulad ng nakagawian ay may dala yung pagkain at kung ano-ano pa. Hindi ba umepekto ang ginawa kong pampawalang bisa sa gayuma na ginawa ni nanay kay Eduardo? Ay, sabihin ko na lang kaya sa kanya ang totoo para tantanan niya na ako. O di kaya ay awayin ko na lang siya. Hindi ko na kaya. Nakukonsensya na ako sa dami ng ibinibigay at ginagawa niya para sa aming mag-iina. Kanina ka pa tahimik, Annalyn. Galit ka ba? Hindi mo ba nagugustuhan ang mga ginagawa ko para sa'yo? Ay, gusto mo ba talagang malaman ang totoo? Masasaktan ba ako sa dapat kong malaman? Hindi ko alam, pero hindi ko na kayang magsinungaling sa'yo. Eduardo, ang totoo gusto naman talaga kita eh. Kaya lang ang lahat ng ito, lahat ng ginagawa mong yan ang hindi totoo. Dahil ginayuma ka lamang ni nanay para magustuhan mo ko. Kaya ginagawa mo to lahat. Hindi totoo yan. Hindi ako ginayuma ng nanay mo. Kahit tanungin mo pa siya, mula noon ay mahal na kita. Bago pa man ako nagtapat sa iyo ay sinabi ko na muna sa nanay mo ang intensyon at nararamdaman ko para sa iyo. Kaya tinulungan niya ako. Pinagkaisahan niyo ako ng nanay ko? Nagagalit ka ba? Anong gusto mo? Matuwa ako na napaikot niyo ko? Nay! Nay! Huwag ka na magalit sa nanay mo. Annalyn, pasensya ka na. Umuwi ka na muna. Huwag mo akong kausapin at baka... Ay, patay. Sige na, Eduardo. Iwanan mo na muna ang pakipot na ito. Kami muna mag-uusap. Bumalik ka na lamang kapag sa tingin mo ay kalmado na ang panahon. Ha? Mag-iingat ka, anak. Nay, ano ba naman? Bakit niyo naman, sus? Tigilan mo nga ako, Annalyn. Sige, itanggi mo pa yung nararamdaman mo. Baka pagsisihan mo kapag napagod na kahihintay sa iyo yung tao. Bibihira na lang ang matinong lalaki sa mundo. Kaya bawasan mo yung pagiging pihikan mo. Nariyan ang grasya ay sa harap mo ay tinatanggihan mo pa. Kay hilig mo sa gwapo lang pero hindi ka naman kayang bigyan ng magandang buhay. Ay ewan ko sa iyo. Isang maling pili pa, itatakwil na kita. Kita niyo na? Kapag galit ako, mas galit pa kayo. Nang sumunod na araw, napansin ni Riza na tila nagkakatampuhan ang kanyang nanay Annalyn at lola Loretta. Umalis siya na nagwawalis sa harap ng bahay ang kanyang ina at ang lola niya naman ang nag-aasikaso sa kusina. Tinawag niya ang kanyang alagang aso at agad na sumunod yon papunta sa kanilang taniman ng gulay. Nang matanaw ang mga naninilaw na mga dahon ng pananim nila, ay lalo niyang binilisan ang paglalakad. Wala ni isang natira na posible pang mabuhay at mapakinabangan. Anong nangyari dito? Sino may gawa nito? Wala na. Wala nang natira. Kailangan malaman to ni Lola. Humahagulgol na tumatakbo pabalik si Risa at malayo pa'y sumisigaw na ang dalaga. Nay! Lola! Oh, bakit ka umiiyak? Ano bang nangyayari? Wala na po yung mga pananim natin. Namatay na po lahat. Ano? Nay! Napatakbo si Annalyn at sumunod na lamang si Lola Loretta at ang apo nitong humihikbi pa rin nung mga oras na yon. Nang makita nila ang kalagayan ng mga pananim, ay pare-pareho silang nanlumo at napaluha. Sa mga oras na yon ay iisa lamang ang tao na kanilang naiisip. Habang naglalakad ang tatlo, ay natanawan naman ni Riza si Domingo sa labas ng kanilang bahay, napalakad-lakad at animoy nagmamasid na tila nakangisi pa ang muka.
Nang makapasok sa bahay ang lola at nanay niya, ay pasimple siyang lumabas sa kanilang bakuran. Hoy, Domingo! Anong iningisi-ngisi mo dyan, ha? Aminin mo nga, may kinalaman kayo ng tiyuhin mo sa nangyari sa mga pananim namin, di ba? Ano? Uy, masama yan ha. May hirap mambintang kapag walang ebidensya. Gusto mo ba ireklamo ka namin sa barangay, ha? At saka, kung sakali man kami nga, may magagawa ka ba, ha? Yan lang naman ang lagi niyong panakot. Akala niyo masisindak niyo kami? Siguraduhin mo lang na wala talaga kayong alam. Tandaan mo to, ha? Hindi pumapali ang karma. Ang dami niyong panahon para sa amin. Sana inuuna mo munang asikasuhin ang sarili mo na mabawasan naman yung umaalingaso na amoy mo at yung tiyuhin mo na dahil sa kasamaan, isa sa mga araw na ito ay katatakutan na ni San Pedro. Humanda kayo magtiyo sa galit ng nanay at lola ko. Aba, ang yabang mo ah. Nalilitang ka ba sa katawan ko, ha? Hoy, bitawan mo siya. Talaga bang kaya mong manakit ng babae, ha? Ano, papalig ka? Nagpambuno sina Ryan at Domingo at nagpagulong-gulong ang mga yon sa lupa. Hindi naman magkanda-ugaga sa kasasaway si Riza. Hindi niya maawat ang dalawa hanggang sa mapunit ang manipis na pambahay na shorts ni Domingo na labis namang ikinagulat ni Ryan. Uy! Ang yabang-yabang mo, hindi ka pa naman pala tuli. Ano, gusto mo samahan kita magpatuli? Marunong ang lolo ko. Tara, libre lang yon, sagot ko na. Walang kasing bilis na tumakbo si Domingo, dala ng labis na kahihiyan nung mga sandaling yon. Hala, may sugat ka sa labi. Bakit naman kasi? Okay lang ako. Malayo to sa bituka. Hindi ko naman hahayaan na masaktan ka nun. Siyempre, magkaibigan tayo at saka crush kita. Crush mo rin kaya ako? Sira, ano yon? Ulitin mo nga. Wala. Nandito lang ako para mangumusta at makikitambay na rin. Umalis kasi ang lolo ko eh. Manggagamot daw siya sa kabilang baryo. Albularyo palang lolo mo? Oo, ito nga oh. Tingnan mo tong kwintas na bigay niya sa akin. Ito nagbibigay proteksyon sa akin laban sa mga masasamang elemento. Sabi nga ni Lolo, dahil magandang lalaki ako, kailangan ko to para hindi ako tablan ng gayuma. Pero kung kasing ganda mo yung gagayuma sa akin, ayos lang. Palabiro ka pala. Nauwi naman sa malungkot na usapan ang kanilang tawanan nang mabanggit ni Riza ang tungkol sa kanilang pananim. Nang matanawan naman ni Lola ang dalawa ay bahagya siyang napangiti nang maalala ang ginawa niyang panggagayuma sa binata. Aba, epektibo. May pagdalaw na si Pogi. Nay, huwag niyong sabihin na pati love life ng apo niyo ay pinakikialaman niyo rin. Aba, bata pa ho ang anak ko. Ang away mo, mainit ang ulo ko. Huwag mo akong aartehan dyan at nag-iisip ako ng dagdag parusa sa hayop na Kiko na yon. Napabuntong hininga at sinalubong na lamang ni Annilyn sina Riza at Ryan. Nagpaalam pa ang dalawa na pupunta sa taniman para makita ng binata ang nangyari sa kanilang pananim. Nakaramdam naman ng awa yon para kay Riza at sa nanay nito at lola. Kinagabihan, sigaw ng sigaw si Mang Kiko sa kanyang kwarto. Pakiramdam niya ay inaapoy siya ng lagnat at parang hinihiwa ang mga balat sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Dahil sa labis na kirot na kanyang nararamdaman, halos lumuwa ang mata ni Domingo nang makita ang mga pigsa na paisa-isang tumutubo sa iba't ibang parte ng katawan ng kanyang tiyuhin. Kitang-kita niya kung gaano kalalaki at kapupula yon. Anong nangyayari sa akin? Anong mga ito? Bakit ako nagkakaganito? Domingo, gumawa ka ng paraan. Tulungan mo ako. Aray, ang sakit. Aray ko. Chong, hindi ho kaya pinaglalaroan kayo ng mga mambabarang? Mambabarang? Sira ulo ka ba?
Hindi totoo ang mga mambabarang na yan. Dalhin mo ako sa ospital. Hindi yung kung ano-ano ang sinasabi mo dyan. Aray, hindi ko na kaya. Chong, makinig kayo. Hindi ho ako nagbibiro. Tingnan niyo ang mga pigsa niyo sa muka. Ay, bumubukat. Ang daming nana at dugo. Ano mga yan? Mga tipaklong at marami pa mga gumagalaw sa loob. Hindi ako makahinga na maayos. May mga bumabara sa lalamunan ko. Sumuka si Mang Kiko ng mahahabang bulate na kulay puti at may mamula-mula rin. Animoy bulate sa lupa at parasitiko na nagmumula sa tiyan ng aso. Hindi magkamayaw sa kasisigaw si Domingo at humingi ng tulong sa mga kapitbahay nila na rinding-rindi na rin sa pag-uugali ng matanda. Nawalan na sila ng ganang tumulong kaya wala ni isang lumabas ng bahay, hanggang sa naisipan niyang puntahan ang bahay ng isang kilalang albularyo sa lugar. Lakad-takbo niyang pinuntahan yon dahil wala man lamang dumadaan na tricycle. Naliligo na sa pawis ang binata nang makarating sa bahay ni Mang Goryo. Tao po, Mang Goryo. Nakikiusap po ako. Kailangan ko ang tulong ninyo. Apo, tingnan mo nga kung sino ang nasa labas. Kanina pa tumatawag. Tanungin mo kung anong sadya niya at... nakakabulahaw ng pagtulog. Nakakunot noo na lumabas si Ryan at napakamot ulo nang makita si Domingo. Sabay pa sila ng binigkas. Ikaw? Uy, ano, magpapatuli ka na ba? Gabi pa, tol. Excited lang? Ano, pakukuluan pa ba natin yan? Ano bang ginagawa mo dito? Hindi ka ang kailangan ko. Nasaan si Mang Goryo? Kailangan siya ni Chong. Binabarang ang Chong ko. Binabarang? Masama ang ugali nun. Hindi pa mamamatay yun. Ay, sandali lang, tatawagin ko si Lolo. Lo, magpapatuli raw po magpapagamot daw po yung tiyo niya. Binabarang daw po. Barang? Abat, sa tinagal-tagal na panahon ay ngayon lang ulit ako manggagamot ng nabarang sa baryong ito. Hindi magandang balita ito. Iisa lang ang kilala kong mambabarang dito sa napakatagal na panahon. Magkakaharap na namang kaming muli. Bagamat antok na antok, ay pinuntahan ni Mang Goryo ang noon ay may malubhang kalagayan na si Mang Kiko. Nakumpirma niya ngang binabarang yon at batid niya rin kung sino ang may kagagawan noon. Pinainom niya yun ng tubig na may orasyon upang maibsan ng kirot na nararamdaman ng matanda. Napailing-iling si Mang Goryo, ngunit sa mga nakakarating sa kanyang balita na gawain ng matandang ginagamot niya ay hindi siya nagtataka kung bakit nagawa yon ng mambabarang. Magbabayad ako kahit magkano. Siguraduhin mo lamang na gagaling ako ngayon din. Bilisan mo! Huwag mo akong masigaw-sigawan, Mang Kiko. Kung gusto mong gumaling ka dyan sa karamdaman mo, makisama ka. Isipin mo lahat ng tao na gawan mo ng kasalanan. Siguradong isa sa kanila ang naniningil sa iyo ngayon. Kung naging mabuti ka sana, hindi mo dadanasin ito. Napakaraming insekto na namamahay ngayon sa katawan mo. Kapag hindi binawi na mambabarang ang sumpa, natitiyak kung ikabamatay mo ito. Subukan mong humingi ng tawad sa mga taong nandito ka para panggalingin ako. Hindi para pangaralan. Sige, ipagpatuloy mo yung katigasan ng puso at ulo mo at talagang hindi ka uurungan ng mambabarang na may gawa nito sa iyo. Hayaan mo't sa abot ng aking makakaya ay tutulungan kita. Ngunit kailangan mong tulungan ang sarili mo na itama ang mga pagkakamali mo. Wala kang mapapala sa pagmamataas mo. Tandaan mo yan. Nanginginig naman sa isang tabi si Domingo. Nasisiguro niya na ang tinutukoy na mambabarang ni Mang Goryo ay ang lola o maaaring ang ina ni Riza. Paano kung
isunod din nila ako at gawin din nila sa akin ang ginagawa nila kay Chong. Ayoko magkaroon ng... Kung kailangan kong lumuhod sa harap nila, gagawin ko. Ayoko mamatay. Ayokong magkapigsa at sumuka ng mga bulate. Pagkatapos noon, dumiretso si Mang Goryo sa bahay ni Lola Loretta. 3:00 ng madaling araw, pagbukas ng pinto ay hindi makapaniwala ang matandang babae sa lalaking nasa harapan ng kanilang tarangkahan. Goryo, ba't ano ang ginagawa mo dito? 3:00 na madaling araw. Nag-usap na tayo noon. Huwag na nating ipilit ang nakaraan. Isa pa, matagal na kitang kinalimutan. Tanggap ko na ang... Ano ba ang sinasabi mo? Ay, hindi na rin yan sumasagi sa isipan ko. Kahit kailan ay hindi talaga pwedeng maging tayo. Lalo na't hanggang ngayon ay hindi mo pa rin pala itinitigil ang nakasanayan mo. Alam mo kung paano ko magalit, kaya sinasabi ko sa'yo, bawiin mo na ang sumpa kay Mang Kiko. Halika, tumuloy ka muna, Goryo, at na magkalinawan tayo. Sa tingin mo ba'y babarangin ko siya kung walang malalim na dahilan? Inisa-isa ni Lola Loretta ang lahat ng mga nangyari at ginawa sa kanila ni Mang Kiko. Oo, alam ko. Naiintindihan ko na naperwisyo kayo. Ngunit hindi naman tama ang pasakitan siya sa paraan na gusto mo. Matanda na rin yung katulad natin. Hindi niya nakakayanin ang ganong uri ng pagpaparusa. Hindi tama ang pumatay, Loretta. Pinoprotektahan ko lang kung ano pa ang natitira sa amin. Gahaman siya at alam na alam mo na sa oras na gumaling siya ay babalikan niya na naman ang pamilya ko. Kaya kong tanggalin ang insekto at bulate sa katawan niya, ngunit hayaan mo ko na gawin kung anong nararapat na parusa para hindi na siya makalapit sa amin. Sumang-ayon na lamang si Mang Goryo sa nais mangyari ng matandang babae. Naniniwala siya na may likas na pagkamaunawain ang puso ng una niyang kasintahan na si Loretta. Sa kabila ng kakayahan nitong gumamit ng itim na kapangyarihan, naaalala niya ang mga panahon na labis niya yung nasaktan nang makabuntis siya ng isang babae, ngunit hindi yun gumawa ng kahit na anong ikakapahamak niya. Kaya sa mga oras na yon, habang nakikita niyang nagngingilid ang luha ni Lola Loretta, ay nauunawaan niya kung bakit umabot sa pambabarang ang matanda at ang anak nito na si Annelyn. Hindi nagtagal, nagpaalam na ang albularyo at binalikan na si Mang Kiko. Pagdating niya sa kanyang bahay ay nakita niya ang unti-unting paghupa ng mga pigsa na indikasyon ng pagbawi ng sumpa. Magpasalamat ka dahil napakiusapan ko si Loretta. Mabuti siyang tao. Napuno lamang siya dahil sa mga ginawa mo. Sana'y mag-iwan ng aral sa iyo nangyaring ito. Hindi sa lahat ng oras ay maisasalba ka ng pera mo, Kiko. Akma sanang magsasalita si Mang Kiko, ngunit walang tinig na lumabas mula sa kanyang bibig. Hindi rin maigalaw ang dalawa niyang paa para makatayo sa kanyang kinauupuan. Noon ay napagtanto ni Mang Goryo na yun ay bahagi ng kanilang kasunduan. Hindi na makapagsasalita pa ang matanda para mag-utos ng ikapapahamak ng iba at hindi na rin yun makakatayo o makakalakad para magawa ang gusto niya. Samantala, sabihin mo nga, anak, may masama ba sa ginawa ko? Maigi na yung nakakasiguro. Kapag napagtanto niya na ang kasalanan niya ay tsaka lamang manunumbalik sa normal ang lahat. Yun ay kung may plano pa siyang magbago. Kung mananatili siyang salbahe, edi habang buhay na siyang pipi at lumpo.
Ay, ang sakit ng ulo ko. Gago yung sigoryo. Nabitin tuloy ang tulog ko. Matulog na ho ulit kayo, Nay. Pupunta ho ako sa bayan. Doon ho ako magbabaka sakaling maghanap ng trabaho. Hindi ho ako nagsasabi para pigilan niyo ko. Kailangan ko na pong magdoble kayod para sa pag-aaral ni Riza. Ay, paano kita pipigilan eh? Dahil sa nangyari, wala na talaga tayong magagawa. Kung kaya ko pa sana, sasama rin ako sa'yo. Kaya lamang ay walang mag-aalaga sa apo ko. Bago umalis si Annalyn, ipinagluto muna niya ng almusal ang kanyang ina. Maaga namang gumising si Riza at nagwalis-walis na sa labas ng kanilang bahay. Maya-maya, biglang napatigil ang dalaga nang makita si Domingo sa may tapat ng kanilang bahay. Nakabagsak ang balikat at naglalakad-lakad na animoy balisa. Ano na naman ang ginagawa nito dito? Ang aga-aga. May binabala ka na namang masama, no? Hindi niyo ba talaga kami titigilan, ha? Huwag ka magalit. Hindi ako pumunta rito para awayin ka o gumawa ng masama. Riza, patawarin mo ako. Pangako, magbabago na ako. Huwag lamang akong... Ano? Takot ka mabarang katulad ng tiyo mo? Ay, opo. Ayoko po. Patawarin niyo po ako kung sinunod ko yung utos ni Chong at nasaktan ko po ang apo ninyo. Ano? Sinaktan mo ang apo ko? Anong ginawa mo sa kanya, ha? Apo, anong ginawa sa nitong pangit na to? Ay, wala po yun, Lola. Hindi naman po ako nasaktan ng sobra. Sigurado ka? Opo. At saka, ako naman po ang nag-umpisa. Umuwi ka na. Baka kung ano pa magawa ni Lola sa'yo, dali na. Uuwi na po ako. Pasensya na po ulit. Magandang umaga po. Abay, marunong din palang matakot ang mga yon. Ay siya, huwag ka mag-alala. Hindi mo dadalasin ang sinapit ng tiyo mo, basta hindi ka tutulad sa kanya. Hoy! Tarantadong yung kinakausap ko pa. Makalipas ang 1 linggo, nag-umpisa ng magtrabaho sa bayan si Annalyn, kaya 1 beses sa 1 buwan lamang nakakauwi ang babae. Isang araw, isinama ni Ryan ang kaibigan niyang si Riza sa bahay ng kanyang lolo Goryo. Alam mo, parang namumukaan kita, iha. Hindi ko lang maalala kung saan. Baka ho nakapunta na kayo sa kanila dati. O baka si Lola ho ang kakilala nyo. Hindi ba kamukha mo ang Lola Loretta mo? Oo nga po. Kamukha ko po si Lola. Yun din ang palaging sinasabi ni nanay sa akin. Loretta? Apo ka ni Loretta? Ay, oo nga. Ganyan-ganyan ang mukha niya nung kabataan pa namin. Kaya pala sabi ko parang pamilyar ang mukha mo, iha. Ay, akalain mong magkaibigan pala kayo nitong apo kong si Ryan. Kamukha ko rin ang apo ko, hindi ba? Opo, magkasing gwapo po kayo. Magkasing ganda naman ho kami ni Lola. Ay, walang duda. Alam mo noon, mahal na mahal ko ang lola mo, kaya labang ay wala. Loko-loko rin kasi ako noon. Ho? Naging jowa po kayo ni Lola Loretta? Gaya-gaya ka naman eh. Hindi nauna kaya ako. Hindi ako kaya nauna. Ako. O di sige, ikaw na. Ganyan naman kayong mga babae, di ba? Laging kayong tama. Oo naman, syempre. Siya nga po pala, Lolo. Ano po talaga nangyari? Kung mahal niyo naman po ang isa't isa, bakit hindi kayo nagkatuluyan ni Lola? Baka dahil mas maganda yung lola ko. Hindi mas maganda kaya ang lola ko. At saka si Lola naman ang first love niya. Wala talaga yan sa nauna o nahuli. Siguro hindi talaga kami ng lola mo ang para sa isa't isa. Sabi nga kapag may mahal ka at nagawa mo pa rin tumingin sa iba at minahal mo rin, piliin mo yung pangalawa dahil kung mahal mo talaga yung una, hinding-hindi ka natitingin pa sa iba. Nakakalungkot naman po yon. Oo, pero mula nang mangyari yon,
Mula nung pinalaya namin ng lola mo ang isa't isa, nahanap niya na rin ang lalaking para sa kanya. Ang lolo mo, nakita ko kung gaano siya kasaya sa piling niya. At dahil doon, napatawad ko na rin ang sarili ko at natutunan kong maging responsable sa bunga ng mga desisyon ko at mga pagkakamali kong nagawa. Samantala, pilit na sinusubuan ni Domingo ang kanyang tiyuhin na si Mang Kiko. Habang tumatagal ay mas lalong nagiging iritable yun sa kanyang sarili. Hirap na hirap siyang pakainin ang kanyang tiyuhin. Kung minsan ay ibinubuga pa noon ang pagkain at tubig sa binatilyo, dinuduraan at sinasabunutan. Gayunpaman, matyaga pa rin niyang inaasikaso yon dahil yun na lamang ang natitira niyang kamag-anak mula nang inabando na siya ng kanyang ina. Iniintindi niya na lamang yon dahil alam niyang nahihirapan na ang kanyang tiyuhin sa kanyang sitwasyon. Pilit niya ring ibinabangon ang halos 1 buwan nang nakasarang tindahan. Nagpasya na rin muna siya na tumigil sa pag-aaral. Matapos asikasuhin ang kanyang tiyuhin, lumabas ng bahay si Domingo para magpahangin habang pinipigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Ay, napakahirap naman ng sitwasyon ko. Hindi ko naman siya pwedeng pabayaan. Kahit lagi niya akong pinapagalitan, alam ko siya lang ang nag-iisang nagmamalasakit sa akin. Hindi niya rin naman ako pinabayaan mula noon. Marahan niyang tiningnan ang kanyang braso na natapunan ng mainit na sabaw dahil nasagi yon ni Mang Kiko. Nagtutubig na yon at ang ilang parte ay kitang-kita ang kapulahan. Nataon namang dumaan si Riza at nakita ang binatilyo na nagpapahid ng kanyang luha. Umiiyak ba siya? Bakit kaya? Baka patay na pero hindi pa naman siguro. Tatanungin ko ba siya? Kaya lang, ayoko nga. Pero parang malungkot talaga siya eh. Bahala na nga. Hoy, Domingo! Umiiyak ka ba? Ha? Ako? Umiiyak? Hindi ah. Bakit naman ako iiyak? Eddie, ano yan? Pawis? Uhog? Laway? Ano naman ang mawawala sa'yo kung sasabihin mo na umiiyak ka? At teka, ano nangyari dyan? Ang laki ng paso mo ah. Hala, natapunan lang ng sabaw. Okay lang yan. Gagaling din naman kaagad yan. Kita mo umiiyak ka eh. Okay ka lang ba talaga? Huwag ka na nga lang magtanong-tanong. Sanay naman akong walang kaibigan eh. Isa pa, marami akong kasalanan sa'yo kaya dapat natutuwa ka pa na nakikita akong nagkakaganito. Nasasaktan at nahihirapan. Sira, hindi ako galit sa'yo. Oo, galit ako sa mga ginawa mo sa akin, sa amin. Pero hindi naman sapat yon para magtanim ako ng galit. At saka, nagsorry at mukhang nagbago ka naman na. Pinagsisisihan mo naman na yon, di ba? Kalimutan na lang natin ang mga nangyari. Kinuwento ni Domingo ang kalagayan ng kanyang tiyuhin at lahat ng ginagawa noon sa kanya, dahilan para maawa si Riza at nagtulak sa kanya na pakiusapan ang kanyang lola. Hindi mapakali at sunod ng sunod si Riza saan mang sulok ng bahay magpunta ang kanyang lola Loretta. Kaya naman nagtanong na ang matanda. Hay, ano ka ba naman, Riza? Nahihilo na ako sa kakasunod mo. Ano ba yon? May sasabihin ka ba? Kasi po, Lola, may ipapakiusap po sana ako sa inyo. Kasi po, nakausap ko po kanina si Domingo. Ano po? Ano? Sinaktan ka na naman niya? Sabihin mo sa akin at patitikimin ko siya ng... Lola naman eh. Patapusin niyo po muna ako. Ang ibig ko pong sabihin, naaawa na ako sa kanya dahil hindi na siya makapag-aral. Nahihirapan na din po siya sa pag-aalaga kay Mang Kiko. Sinasaktan din po siya. Ang dami niya pong pasa tapos may paso pa. Lola, baka naman po pwede niyo nang... Ano? Patayin ko na? Teka, nasaan pa yung pakong napakalaki dyan? Lola naman eh.
pagalingin niyo na ho siya. Para ho, pasensya ka na po. Kinalulungkot ko, pero hindi kita mapagbibigyan sa gusto mo. Delikadong tao si Kiko. Kung masama ako, ay doble ang pagkahalang ng kanyang kaluluwa. Kapag pinalaya natin siya sa sakit niya, dobleng pasakit at hirap ang aabutin natin doon. Magtiwala ka lang. Kung ganyan ang ugali niya, ay talagang lalong manghihina ang katawan niya at hindi na rin siya magtatagal. Lola, siya na lang po natitirang kamag-anak ni Domeng. Kapag namatay yon, paano na po siya? Di, malaya na siya sa kasungitan at pananakit ni Kiko. Diyos me, yung tanong yan. Alam mo, sa tingin ko, mabait naman yung si Domingo. Kaya lamang ay nahawaan na ng kasamaan ni Kiko. Kaya akala niya noon ay tama ang kanyang ginagawa. Kung nagkausap kayo kanina at nagsabi siya sa iyo tungkol sa pinagdaraanan niya, ibig sabihin ay may tiwala siya sa iyo. Kailangan kanya bilang kaibigan. Koy, kaibigan lang ha? Alam mo naman kung sinong napupusuan ko para sa iyo. Ay, sus, ang dalaga naming ubod ng ganda. Manang-mana sa kanyang lola. Payakap nga ako, apo. Makalipas ang 2 linggo, tuluyan na ngang pumanaw si Mang Kiko. Dinala pa yun sa ospital at doon na rin binawian ng buhay. Atake sa puso ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Sina Riza at Ryan naman ang naging karamay ni Domingo ng mga panahon na yon. Maraming salamat sa tulong niyo at sa kabaitan niyo sa akin. Ang saya-saya ko dahil sa kabila ng lahat, itinuring niyo pa rin akong kaibigan. Ngayon ko lang naranasan na maging masaya at may nakakausap. Ganto pala ang pakiramdam. Akala ko sumasaya lang ang tao kapag maraming pera katulad ni Chong. Hindi pala. Wala palang kwenta ang pera kung wala namang mga taong nagmamalasakit sa'yo. Ayaw kong mamatay katulad ni Chong na bilang lamang sa daliri sa kamay ang nakiramay at nakilibing dahil sa ugali niya nung nabubuhay at malakas pa siya. Ang mahalaga, magsimula ka ulit. Huwag mong sayangin ang buhay. Huwag mo lang paikutin sa kayamanang iniwan niya sa'yo. At higit sa lahat, huwag kang gagaya sa kanya. Basta nandito lang kami ni Riza kapag kailangan mo ng kausap at karamay. Pero teka, huwag mo siyang liligawan ha. Kung hindi, makakatikim ka sa akin. Hoy, bakit mo ako pinagdadamot? Hindi naman kita boyfriend ah. Hindi pa. Bawal pa kasi. Pero sabi ni Lola Loretta, walang pwede manligaw sa'yo kundi ako lang. Di ba nga tayo magtutuloy ng love story nila ni Lolo? Ay, oo na. Ang kulit mo. O siya, maiwan ko na kayo. Uuwi na ako sa bahay at baka parating na rin si nanay. Tsaka pupunta rin dun si Tatay Eduardo. Paano tol? Uuwi na rin ako. Bukas agahan mo ha. Kailangan maaga tayong makarating sa ilog para mabinyagan ka na. Sa ilog? Anong gagawin niyo doon? Hindi niyo ba ako yayayain? Hindi ka pwede doon. Huwag mo nang sabihin nakakahiya. Magpapatuloy lang, nahihiya ka pa. Bahala nga kayo dyan. Magdala ka ng katingko, baka kasi himatayin ka katulad na nangyari kay Ryan. Ha? Sino nagsabi sa'yo niyan? Di yung lolo mo. Bye! Ay, si Lolo talaga. Lagi na lang ako nilalaglag kay Riza. Nahimatay. Samantala, laking gulat ni Riza nang makarating siya ay naroon na ang kanyang nanay Annelyn at si Eduardo. Seryoso ang mga mukha noon, pati na rin ang kanyang lola Loretta. Kanina pa po ba kayo, Nay? Tatay Eduardo, bakit po ang tahimik nyo? Galit po ba kayo sa akin? Lola, pasensya na po. Napasarap po kasi ang kwentuhan namin eh. Sabay nagtawanan ang tatlo. Biro lang anak, pinapakabaka lang namin. Namiss ko ang dalaga kong napakaganda. O siya, dahil nandito ka naman na, may sasabihin kami sa iyong importante. Bati na ho kayo ni Tatay Eduardo? Apo,
magpapakasal na sila at magiging ate ka na. Talaga po? Yes! Salamat, Nay! Salamat at magkakaroon ako ng kapatid at may tatawag na rin sa akin na ate. Ay, nako, kawawang Eduardo. Pinahirapan pa ng husto. Bibigay din naman pala sa dulo. Nay naman, Hindi ba ito naman ang gusto nyo? Pinagbigyan ko lamang kayo. Kaya huwag niyo na akong ginaganyan. Baka mamaya magbago pang isip ko. Ay, Jesus Mariosep, ikaw naman, hindi ka na mabiro. Yon, isa na namang nakakatawa at napakagandang kwento mula sa kwentong Enteng. Maraming salamat po ulit sa pakikinig. Sa susunod na po ulit ang shoutout natin. Sa ngayon, maglilista po muna tayo. Again, maraming salamat po mula sa kwentong Enteng. Mag-iingat po kayo. Huwag po nating i-stress ang sarili natin. Mag-enjoy lang po tayo. Maraming salamat po.